Sorry. Ako na ang humihingi ng sorry dahil sa ginawang panluluko sa iyo ng kapatid ko, Ate Elena. Don't worry kung ano at ano man ang desisyon mo, nandito lang ako palagi. Ikaw pa rin ang kakampihan ko. Nakangiting bigkas ni Fiona. Thank you. Pero sa relasyon ni Jake at ni Jolene, wala na akong pakialam. Hindi ako maghahabol lalo na at kaya lang naman ako nagbalik Pinas dahil kay Gianna. Sa anak ko na lang ang lahat-lahat at wala nang iba. Naluluha kong bigkas. Kaagad namang gumuhit ang malungkot na ngiti sa labi ni Fiona. Na para bang gusto nitong ipakita sa akin na kahit ito, nalulungkot din sa tuluyang paghihiwalay namin ng kapatid niya. Well, wala na talagang magagawa. May kanya-kanyang buhay na kami ni Jake. May ibang babae na palang kinakasama si Jake kaya naman, siguro, 100% na kailangan ko ng pilitin ang sarili ko na kalimutan ito. Gusto mo bang makita si Gianna? Pwede kitang samahan gayon din ni. Nakangiting muling bigkas ni Fiona. Tulala tuloy akong napatitig dito. Alam kong miss na miss mo na ang anak mo, ate. Sasamahan kita kung gusto mo. Sa bahay lang naman nila mommy at daddy eh. Huwag kang mag-aalala, kagaya ko, tiyak din akong matutuwa sila mommy at daddy kapag malaman nilang buhay ka naman talaga. Nakangiti nitong muling bigkas. Buong galak naman akong tumango. Siyempre naman, hindi ko palalagpasin ang pagkakataon na ito. Kusa nang lumapit sa akin ang kapalaran para makita ko nang malapitan ang anak kong si Gianna at magpapakipot pa ba ako. Siyempre, hindi na. Miss na miss ko na ang anak ko at gusto ko na din talaga itong mayakap. Okay, sige, paano ba iyan tapos ka na bang kumain? Let's go na, bigkas ni Fiona. Teka lang, wala ba kayong ibang lakad? Saka, parang hindi pa yata kayo kumakain eh. Alanganin kong bigkas. Simula noong dumating ang mga ito, wala na kaming ginawa kundi ang magkwentuhan. Ang mga pagkain na nasa harapan ko ay hindi ko na din pala nagalaw. Masyado kaming nalibang sa aming kwentuhan. Sa mansion na lang kami kakain. Kainin mo muna iyang foods mo habang hinihintay natin ang mga take-out foods namin. Tiyak akong medyo mahaba-habang gabi ito. Parang gusto pa kitang makausap ng matagal eh. Nakangiting wika ni Fiona at pagkatapos sabihin ang katagang iyon, naglakad na ito patungo sa counter. Order yata ng take-out foods. Samantalang kaagad ko namang inalok kay Angela ang pasta na inorder ko kanina. Ayos na ako sa salad. Marami pala ang isang serving kaya tiyak akong hindi ko ito maubos. Pagkatapos kong kumain at makuha ni Fiona ang take-out food nito, bumiyahe na kami patungo sa mansion ng mga De La Fuente. Mabuti na lang at may kasamang driver sila Fiona at Angela, kaya naman magkasama kaming tatlo dito sa bago kong sasakyan. Of course, ako nag-driver. Uy, huwag kayong mag-isip ng kahit ano ha. Wala akong sugar daddy. Ang sasakyan na ito ay regalo sa akin ng kapatid kong doktor na ngayon. Nakangiti kong bigkas. Inunahan ko na ang dalawa dahil baka magtaka sila kung bakit may bago akong kotse. Maganda na iyon malinaw lalo na at noong umalis ako sa poder ni Jake, kahit na singkong duling, wala akong bitbit. Ang pera ko ngayon na nasa bangko ko ay galing iyon sa income ko sa pagsusulat kong mga e-books romance novel. Wala naman kaming sinasabi ah. Saka, mag-boyfriend ka man, who cares? Masaya kaming makita na okay ka na, Elena hindi ba, Fiona, nakangiting sagot naman ni Angela. Kaagad namang tumango si Fiona. Tama. Karapatan mo din ate na makahanap ng lalaking tunay na magmamahal sa iyo. Teka lang, kung wala pa, gusto mo bang ipakilala kita sa mga bachelors na kaibigan namin ni Harry, nakangiting sabat naman ni Fiona. Hindi ka lugi sa mga iyon gwapo na nga alam kong kaya ka ding ipaglaban. Parang kinikiliti na dagdag nito. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Ano ba iyan kung saan-saan na napunta ang usapan namin? Matagal kaming nagsama ni Jake pero ngayon ko lang napagtanto na masarap palang kausap itong si Fiona at Angela. Para tuloy akong nagkaroon ng tunay na kaibigan sa katauhan ng dalawa. Nako, hindi pa ako ready sa mga ganyang bagay. Mas importante sa akin ngayon ang magiging reaksyon ng anak ko kapag makita ako. Palagay nyo, hindi kaya siya matakot sa akin. Baka naman isipin bigla ni Gianna na multo ako. Pabiro kong bigkas. Multo? Well, isang magandang multo. Ani naman ni Angela na sinabayan ng dalawa ng malakas na pagtawa. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing.
Talaga naman, ang kukulit pala ng dalawang ito. Dahil halos 12:00 na pala ng hating gabi, wala nang ka-traffic kaya naman mabilis lang kaming nakarating ng mansion. Kaagad na din naman kaming pinagbuksan ng mga guards ng gate at dahil gabi na nga, tulog na din ang halos lahat. Kaming tatlo na nga lang siguro ang gising at sa pangunguna ni Fiona, tuloy kaming pumasok ng mansion. Diretso sa second floor at sinamahan pa ako ng dalawa patungo sa silid ng anak kong si Gianna, kung saan nadatnan ko itong nahihimbing ng natutulog. Hindi ko mapigilan ang maluha nang masilayan ko ulit ang anak kong si Gianna. Parang kailan lang pero ilang taon na lang pala ang bibilangin at may anak na akong dalaga. 2 taon lang ako nawala pero sobrang laki na pala kasi talaga ng anak kong si Gianna. Gianna! Mahina kong sambit. Hindi ko na mapigilan ang maluha habang titig na titig ako sa mahimbing ng natutulog kong anak na si Gianna. Malaki na ito. Ilang taon na lang ang bibilangin at may dalaga na pala akong anak. Sobrang bilis ng paglipas ng panahon. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na muli ko pang masisilayan ang anak ko. Grabe ang pakikipaglaban ko sa sakit kong cancer. Maraming beses na akong nawala ng pag-asa na gumaling pero sa tulong ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin, gumaling ako. Now, nandito na ako. Nandito na ulit ako sa tabi ng anak ko at bubunuin ko ang mga araw, buwan at 2 taon na hindi ko ito nakasama. Hilamang luha sa mga mata na napangat ako ng tingin nang maramdaman ko ang pagtapik ni Fiona sa aking balikat. Ninakalimutan ko na ang presensya nilang dalawa ni Angela dahil ang buo ko ng atensyon ay nakatutok na lang kay Gianna. Sa labas lang kami. You can sleep here if you want, Elena. Magpapadala ako ng gamit mo para naman maging komportable ka. Nakangiti nitong wika. Naluluha naman akong tumango. Salamat. Salamat, Fiona. Ang bait mo talaga. Nakangiti kong sambit. Sos, sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo-tayo lang? Sige na, enjoy the moment na kasama mo na ang anak mo. Tiyak din akong sobrang na-miss ka ni Gianna. Nakangiti nitong sambit. Pagkatapos sabihin ang katagang iyon, kasama ni Angela, mabilis na itong lumabas ng silid. Naiwan naman akong muling napaiyak. Gamit ang nanginginig kong kamay dahil sa matinding emosyon, buong pag-iingat na hinaplos ko ang pisngi ng anak kong si Gianna. Tanging ito na lang ang naging alaala sa akin sa matamis na pagmamahalan naming dalawa ni Jake, kaya naman pinapangako ko sa sarili ko na simula ngayong araw, ako ulit. Ako ulit ang mag-aalaga sa anak ko. I missed you, baby. Patawarin mo si mommy kung kinakailangan na iwan kita ha. Sana hindi ka nagalit sa akin, mahina kong sambit at hindi ko na mapigilan ang impit na mapahikbi. Ni hindi ko na nga napansin na kusang pumatak na pala ang luha mula sa aking mga mata. Parang ayaw ko nang tapusin pa ang sandaling ito. Gusto kong palaging kasama ang anak ko. Promise, ngayon nandito na si mommy, babawi ako sa iyo, baby. Babawi ako. Muli kong sambit habang napapansin ko ang dahan-dahan na pagmulat ng mga mata ni Gianna. Direkta itong tumitig sa akin kasabay ng mabilis nitong pagbangon na para bang gulat na gulat ito. Mommy! Mom, mahina pero puno ng pananabik na wika nito. Hilam ang mga matang tumango naman ako kasabay ng paghawak ko sa magkabilaan nitong balikat. Kumusta ka na, anak? Umiiyak kong sambit. Mommy! Ikaw po ba iyan? Ikaw ba iyan, mommy? Umiiyak din na bigkas ni Gianna, ganoon na lang ang matindi kong pagkagulat nang bigla na lang itong yumakap ng mahigpit sa akin. I miss you so much, mommy. Alam niyo po bang matagal ko ng pangarap na sana dalawin niyo po ako kahit sa panaginip lang. Mommy, I love you very much, umiiyak na sambit nito. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Ngayong ramdam na ng katawan ko ang init ng yakap ni Gianna, para bang mas lalo akong na-inspired na ipagpatuloy ang buhay. Hindi ako nag-iisa. Marami pang nagmamahal sa akin kasama na doon si Gianna. Mommy, bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Alam niyo po bang palagi kong ipinagdarasal na sana, kahit saglit lang magpakita po kayo sa akin. Mommy, gusto ko na pong sumama sa inyo. Please, wag niyo na po akong iwan. Umiiyak na muling bigkas ni Gianna. Dahan-dahan naman akong kumala sa pagkakayakap dito at tinitigan ito sa mukha. Of course, ngayong nagbalik na ako, hinding-hindi na kita iiwan, anak. Miss na miss din kita. Kung pwede lang na huwag kitang noon iwan, ginawa ko na sana.
Kaya lang, kailangan magpagaling ni Mommy sa sakit eh. Ayaw kong habang naghihirap ako, nakikita kong umiiyak ka sa tabi ko. Anak, walang hinto sa pagpatak ang luha sa aking mga mata habang sinasabi ko ang katagang iyon. Napansin kong napakunot noon naman si Jana. Titig na titig sa akin habang dahan-dahan na umaangat ang isa nitong kamay at inihaplos iyon sa aking pisngi. Mommy, Kelly, do you seem real? Ella, don't you seem like a ghost? Are you an angel and are you here to check if I've been a good child? Seryosong tanong sa akin ni Jana. Ang luha sa aking mga mata ay bigla yatang tumigil. Pati din yata ang pag-inog ng mundo ay bigla ding tumigil. Shit, iniisip ng anak kong si Jana na isa akong multo. Pero bakit ganoon? Bakit parang hindi ko man lang ito nakitaan na natatakot ito sa akin? You're still the same as before, Mommy. You look like real human with a life. Dagdag pa nito kaya naman hindi ko mapigilan ang mapangiwi. Shocks talaga. Sobrang nakakashock. Iniisip nga talaga ni Gianna na isa na lang akong multo. But even so, I'm not afraid of ghosts. You are a diva, Mommy, and you are visiting me now kasi po palagi kong pinipray na sana magkita po tayo ulit. Nakangiti nitong muling sambit. Hindi naman ako nakaimik. Nakatitig lang ako sa naluluhang si Gianna pero may ngiting nakaguhit sa labi habang nakatitig din sa akin. Don't worry, Mom. Good girl po ako palagi. Sinusunod ko po palagi sila lolo at lola and they love me so much po. Muli nitong wika. Muli na naman akong naluha. Akmang yayakapin ko sana ulit ng mahigpit si Gianna pero bigla namang dumating ang humahangos na sila Mommy Trixie at Daddy Dominic. Kitang-kita sa mukha ng mga ito ang pagkabigla habang nakatitig din sa akin. Oh my God! Is it real? Elena, talagang buhay ka, puno ng pagkamangha at pagkagulat sa boses na bigkas ni Mommy Trixie. Napatitig muna ako kay Gianna bago dahan-dahan na tumango. Sure ako na sila Angela at Fiona ang nagsabi paano ba naman kasi, nasa likuran ang mga ito nila Mommy at Daddy habang parehong nakangiti. Mommy! Ano po ang ibig, hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Gianna nang mahigpit ko ulit itong niyakap. Baby, I am not ghost. Buhay ako. Hindi totoong patay na ako, baby. Halos pabulong kong sambit. Sunod kong naramdaman ay ang mabilis na pagkalas ni Gianna sa pagkakayakap sa akin. Mabilis na bumaba ng kama habang hindi inaalis sa akin ang pagkakatitig ng lumuluha nitong mga mata. Hay hindi totoong wala na kayo. Mommy, bubuhay po kayo. Paanong, hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Gianna nang walang sabi-sabing halos patakbo itong lumabas ng kwarto. Gianna! Gianna! Baby, let me explain. Malakas ang boses na bigkas ko. Akmang susundan ko sana si Gianna pero naging maagap si Fiona at Angela na pigilan ako. Dito ka lang. Kami na ang bahala kay Gianna. Sure akong nabigla lang ang bata, kaya ganoon ang naging reaksyon niya. Seryosong wika ni Fiona pagkatapos sabihin ang katagang iyon, mabilis na din itong umalis habang nakasunod si Angela dito na iwan naman akong hindi malaman kung ano ang gagawin. Lalo na at nasa harapan ko lang ang gulat pa rin na sila Mommy Trixie at Daddy Dominic. Sorry po. I am sorry kung nagkunwari ako. Mahina kong bigkas. Iyon lang naman ang dapat kong sabihin Kung sakaling magalit man sila sa ginawa kong paglihim at pagkukunwaring patay na ako, bahala na sila. Basta ang importante, nagsorry na ako, diba? Elena, iha. Ikaw nga. God, ikaw nga, mahinang bigkas ni Mommy. Ganoon na lang ang pagkagulat ko nang mabilis itong lumapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Hindi ko naman mapigilan ang mas lalong mapahagulhol ng iyak. Alam mo bang hanggang ngayon, hindi pa rin namin kayang tanggapin na wala ka na. Elena, iha wala kang dapat na ihingi ng tawad sa amin. Kami ang dapat na magsorry dahil pinabayaan ka namin. Umiiyak na wika ni Mommy Trixie. Mahigpit pa rin itong nakayakap sa akin, kaya naman wala ding tigil ang paghahagulhol ko ng iyak. Hindi ko din kasi talaga akalain na ito ang magiging reaksyon nila. Ang akala ko talaga, magagalit sila pero heto nagawa pa rin akong yakapin ni Mommy Trixie ng mahigpit. Hay hindi po kayo galit sa akin. Dad I'm sorry, umiiyak kong sambit.
Habang yakap ako ni Mommy Trixie, napatitig naman ako kay Daddy Dominic na noon ay kitang-kita ko sa mukha ang tuwa. Ni worries, hindi kami magagalit sa iyo. Walang dahilan na magalit lalo na at nandito ka na. Buhay at malusog. Nakangiting sagot naman ni Daddy Dominic. Lalo akong napaiyak. Siguro, masyado akong naging mabait sa mga in-laws ko noong mga nakaraang buhay ko, kaya naman ganito din kabait ngayon ang mga in-laws ko. Kahit na malaki ang kasalanan ko dahil nagkunwari akong patay na, heto pa rin sila. Mainit pa rin nila akong tinangap. Huwag ka nang umalis iha, ha? Huwag mo na kaming iwan. Narinig kong muling bigkas ni Mommy. Nakangiti akong kumala sa pagkakayakap dito at tumango ako. Dinala ako ng kapatid kong doktor sa Germany at doon po ako nagpagaling, Mom. Pinalabas lang nilang patay na ako, lalo na at noong mga sandaling iyon, wala na daw ako sa hesyo. Hindi daw po kasi akin nakikipag-cooperate kaya naman kusa na din pong sumusuko ang katawan ko. Is it because of DJ? Alam kong mas gustuhin mo na lang na lumayo noon dahil sa gago mong asawa, di ba? God, hindi ka man lang nagawang alagaan ng idiot naming anak. Seryosong sagot naman ni Mommy. Mom, Dad, ayaw ko na pong pag-usapan ang tungkol sa nakaraan lalo na at balita ko, may iba na daw pamilya si Jake. Seryosong sagot ko. Pasimple ko nang pinunasan ang luha sa aking mga mata. Feeling ko kasi namamagana ang mga mata ko dahil kanina pa ako umiiyak eh. I think masaya na si Jake sa bago niyang pamilyang binuo at wala na po akong balak na makialam pa, dagdag ko pa. Napansin kong nagkatinginan naman sila Mommy Trixie at Dad Dominic pagkatapos kong sabihin ang katagang iyon. Hindi ko na lang pinansin lalo na at kung ano ang nasabi ko, talagang iyon ang magiging pasya ko. Hanggang ngayon, alam kong legal pa rin kaming mag-asawa ni Jake sa batas ng bansa dahil ikinasal kami pero hindi ibig sabihin noon na magiging hadlang ako sa pagsasama ni Jake at ang bago nitong binuong pamilya. Handa akong magparaya. Nagbalik ako hindi para kay Jake kundi para sa anak kong si Gianna lang siguro sa mga susunod na araw. Aasikasuhin ko na din ang pagpa-file ng divorce paper namin ni Jake. Kailangan na naming tapusin ang aming kasal. Gianna, anak ti. Tawag ko sa pangalan ni Gianna. Pagkatapos ng saglit na pag-uusap namin nila Mommy Trixie at Daddy Dominic, nagpaalam ako sa mga ito na kung pwede hanapin muna namin si Gianna. Nabigla ang anak ko sa biglaan kong presensya, kaya naman gusto ko itong kausapin. Saka, natatakot din ako na baka magalit sa akin ang anak ko dahil sa ginawa kong pagkukunwari na patay na ako. Gianna, iha, nandito ang mommy. Ayaw mo naman siguro na mag-aalala ang mommy mo sa iyo, di ba? She loves you so much at nandito siya, kaya sana, magpakita ka na sa kanya, narinig kong wika ni Mommy Trixie. Pati sila tumulong na din sa paghanap kay Gianna. Nandito na kami sa may garden nang bigla na lang akong lapitan ni Fiona. Nasa may fountain si Gianna. Umiiyak kaya puntahan mo na lang, nakangiting bulong nito. Masaya naman akong napangiti at nakalimutan ko nang ang magpasalamat kay Fiona dahil nagmamadali na akong naglakad patungo sa may fountain kung saan nadatnan ko si Gianna na pasalampak na nakaupo sa Bermuda grass habang umiiyak. Gianna, baby. Sorry, anak. Naluluha kong bigkas. Nag-angat ito ng tingin at hilam ang luha sa mga matang tumitig sa akin. Mommy, hindi niyo na po ba ako iiwan? Huwag niyo na po akong iwan, Mommy. Umiiyak na bigkas ni Gianna sa akin. Para namang sinaksak ng libo-libong karayom ang puso ko habang naririnig ko ang pakiusap ng anak ko sa akin. Hindi ko din mapigilan ang makaramdam ng matinding awa dito nang makita ko ang hilam pa rin ng luha ang mga mata nito. Of course hinding-hindi na aalis ang mommy. Ngayong magaling na ako, promise, magsasama na tayo palagi, anak. Umiiyak kong bigkas. Mabilis namang tumayo si Gianna at halos patakbo itong naglakad palapit sa akin at nang makalapit ito, mahigpit ako nitong niyakap. I love you, mommy. I love you. Umiiyak nitong wika. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak sa narinig kong iyon. I love you too, baby. Hindi ka galit sa akin. Hindi ka ba nagtatampo sa akin, anak? Lumuluha kong tanong dito. Kaagad naman itong umiling. No. You're the best mommy in the world. Inaalagaan niyo pa rin po ako kahit noong may sakit na po kayo, kaya naman hinding-hindi ko po kayo ipagpapalit kahit kanino, mommy. I love you, mommy.
Promise, paglaki ko, gusto ko pong maging doktor para kapag magkasakit kayo, ako na po ang mag-aalaga sa inyo, mommy. Umiiyak nitong bigkas. Para namang may mainit na bagay ang biglang humaplos sa puso ko. Hindi namin alintana ni Jana na halos madaling araw na pala. Saksi ang fountain at ang mga bituin sa kalangitan kung gaano kami kasaya sa sandaling ito. Sa wakas, natapos din ang matinding agam-agam sa puso ko. Hindi galit ang anak ko sa akin. Tinanggap nito ang dahilan ng paglayo ko noon. Isa pong malaking bonus po para sa akin na nandito na kayo, mommy. Sabi ko na nga po ba hindi pa po kayo patay. Hindi po kayo iyon. Umiiyak nitong muling bigkas. Ang tinutukoy nito ay ang ipinresentyat ang bangkay ng kapatid kong si Janu at ang kaibigan nitong si Dolphy Allen sa pamilya de la Fuente noon. Hindi ko alam kung paano nila nagawa ng paraan para mapaniwala ang mga ito na ako iyon pero wala na din naman akong balak na ungkatin ang lahat-lahat. Tapos na iyon at ang mas mahalaga na lang sa akin ngayon ay kasama ko na ang anak kong si Gianna. Alam mo ba, habang nasa malayo ako at nagpapagaling, hinding-hindi ka nawala sa isipan ko, anak. Ikaw ang naging inspiration ko para lumaban kaya naman ngayong nandito na si mommy, ako na ulit ang mag-aalaga sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng oras ko at babawi ako, anak. Nakangiti kong sambit. Kaagad namang kumala sa pagkakayakap sa akin si Gianna. May ngiti sa labi na tumitig ito sa akin bago ito nagsalita. Thank you, mommy. Thank you dahil binalikan niyo po ako. Naluluha nitong wika. Buong pagsuyo ko namang pinunasan ang luha sa mga mata nito. I love you, anak. Kahit na ano ang mangyari, mananatili ka sa puso ko. Ikaw ang top priority ko ngayon at aalagaan kita sa abot ng aking makakaya. Nakangiti kong wika. Napansin ko naman ang kislap ng tuwa sa mga mata nito bago muling yumakap ng mahigpit sa akin. Naku, ayos na yata ang mag-ina. Hindi pa nga sana bibitaw sa pagkakayakap sa akin si Gianna, kaya lang dumating na lang bigla sila Fiona at Angela. Kasunod ng mga ito sila Mommy Trixie at Daddy Dominic kaya naman pasimple ko na ding pinunasan ang luha sa aking mga mata. Dad, Mom, thank you po sa pag-aalaga niyo kay Gianna. Nakangiti kong wika. Kaagad namang naglakad palapit sa akin si Mommy at hinawakan ako sa kamay. Si Gianna ay apo namin at hindi namin siya kayang ipagkatiwala sa madrasta niya. Seryosong bigkas nito. Mom naman Hayaan niyo na po si kuya. Pwede bang huwag na muna natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na iyon? Naha-high blood lang ako Kung hindi nga lang masamang pumatay ng tao, baka matagal ko nang ginawa Sabat naman kaagad ni Fiona. Halata ang pagkayamot sa boses nito pero nang pandilatan ito ni Mommy Trixie, kaagad din naman itong nag-peace sign. Hindi matapos-tapos na kwentuhan. Hindi na matapos-tapos na tawanan. Ni hindi na nga namin namalayan ang oras Inumaga na kami at saka pa lang ako nakaramdam ng antok. Habang nag-uusap kami dito sa living area, si Gianna naman ayaw narig humiwalay sa akin. Nakatulog na nga ito habang nakaunan sa kandungan ko. Walang pinagbago, napaka-sweet pa rin talaga ng anak kong si Gianna. Naku, hinahanap na ako ni Harry. Wika ni Fiona sabay tayo. Napatayo din bigla si Angela nang bigla na lang tumunog ang cellphone nito. Hinahanap na din yata ng asawang si Brian. Mom, Dad, nag-aalala na ang asawa ko. I think, uwi na muna ako. Wika ni Angela. Buong gabi kayong walang tulog. May kanya-kanya kayong kwarto dito sa mansion. Matulog na muna kayo at ako na ang bahalang kakausap sa mga asa-asawa nyo. Seryosong wika ni Mommy na kaagad din namang sinigundahan ni Daddy Dominic. Tama ang mommy nyo. Hayaan niyong pumunta dito ang mga asawa nyo. Nagbalik na si Elena and kailangan natin ito i-celebrate. Magpapahanda ako ng pagkain para may pagsasalo-saluhan tayo mamaya. I think that is a good idea. Parang pa-welcome party na din natin ito kay Elena. Tatawagan ko si Harry at magpapabili ako ng isang buong lechon at alak. Halata ang excitement sa boses ni Fiona habang sinasabi ang katagang iyon. Tatangihan ko sana dahil hindi naman nakailangan pero habang pinagmamasdan ko ang masaya nilang mga aura, wala na akong magagawa pa kundi ang pumayag na din. Wala nang dapat na itago. Nagbalik na ako at sooner or later alam kong malalaman at malalaman na din ng ex-husband kong si Jake na buhay naman talaga ako.
Bahala na. Siguro, mamaya, kakausapin ko si Janu kung may kakailala ba itong lawyer para mag-handle ng mga papeles para sa pagpapafile ng divorce. How about Daddy and his Querida? Invited din po ba sila? Sabat naman ni Jana. Gulat at halos sabay tuloy kaming napatingin dito. Ang akala naming lahat, tulog ito pero mukhang all this time, nakikinig lang ito sa mga pinag-uusapan namin. No. They are not invited, iha. Nakalimutan mo na ba, itinakwil ko na ang daddy mo dahil sa pagiging swell niya at never na din namang nagpakita ang daddy mo sa atin. May halong galit sa tono ng boses ni Daddy Dominic habang sinasabi ang katagang iyon, kaya naman nagtatanong ang mga matang napatitig ako kay Fiona. Alam kong may alam ito sa lahat ng bagay. Saka, anong sabi ni Daddy Dominic? Matagal na daw na hindi nagpapakita si Jake sa mga ito. Bakit? Nagkagalit ba dahil sa akin or dahil hindi tanggap ng buong pamilya na nag-asawa ulit si Jake? Heist, ano man ang rason, siguro wala nang dahilan para isipin ang bagay na iyon. Usaping pamilya at labas na ako doon. Yehey! I don't like that Jolene. She is so plastic. Alam niyo po bang narinig kong malakas siyang tumawa noong nalaman niyang wala na si Mommy? She's so bastos and I hate her. Tapos kinakampihan pa siya ni Daddy, ani naman ni Jana. Halata ang inis sa boses nito kaya naman hindi ko mapigilan ang mapangiti. Mabuti na lang talaga at si Jake lang ang nakuha ni Jolene sa akin. Mabuti na lang talaga at hindi nagatanim ng galit si Gianna sa akin, kung hindi baka mas lalo lang akong malugmok sa matinding kalungkutan. Hindi lang naman ikaw ang naiinis sa Jolene na iyon, baby. Kami din galit kami sa babaeng iyon lalo na at hindi sila bagay ng daddy mo, ani naman ni Fiona. Hindi naman mapigilan ni Daddy Dominic na mapailing. Nauna na itong tumayo at nagpaalam na aakyat na daw ng kwarto. Halos pipikit na daw kasi ang mga mata eh. Huwag na natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na iyan. Iinit lang ang mga ulo natin. You said the way, magpahinga na muna kayo. Marami pang time para makapag-usap kaya ang gawin natin. Matulog na muna para mailakas tayo mamaya sa welcome party para kay Elena mamaya. Nakangiting wika ni Mommy. Sumang-ayon naman kaming lahat at ilang saglit lang, kanya na kaming pasok ng kwarto. Sa mismong kwarto ni Gianna ako natulog. Wala eh, hindi pwede sa ibang kwarto lalo na at talagang ayaw nang humiwalay ni Gianna sa akin. May pasok nga sana ito sa school gayon pero sabi ni Mommy Trixie, tatawagan na lang daw nito ang teacher ni Gianna at ipaliwanag na lang daw kung bakit absent ito ngayong araw.